Hello, magandang umaga, magandang gabi at magandang hapon o gabi, tanghali, umaga kung saan ba po kayo mga kaibigan. Ako po yung inyong kaibigan na autistic, si Royce Polito. Proud na proud po tayo dyan. Tao dito, medyo hinihingal ako, mahirap po maglakad sa snow. At marami kang suot, tapos saksakan ng lamig. So gusto ko lang hong paalala ho sa atin. Yun lang ho sa supplements po, vitamins. Yan po na pangdagdag lang. Paano nga po tinawag na supplements? Pandagdag lang doon sa kulang sa katawan natin. Pwede rin ho kayong magkasakit dyan pag ho sobra ang binibigay ninyo sa sarili ninyo or sa anak ninyo. Also, kailangan rin ho, baka mamaya puro lang ho yung anak ninyo ang inaalagaan ninyo, tapos kayo pinababayaan niyo yung sarili ninyo. Kayo rin ang kawawa doon. So huwag niyo masyadong pinababayaan yung sarili niyo, kasi kayo rin ang kawawa pag yung hindi niyo tawag dito, puro supplements lang. So kung wala hong budget para sa mga supplements po na ganyan, alam niyo yung pagkain po ng tama, hindi po palagi po yan kailangan po yung mahal. Yan ang palagi natin iniisip, kailangan mahal. Oo na teka lang, sandali, medyo madalas dito. Kailangan ho kasi sa pagkinakain ho natin, umiikot po yung mga food groups. Meron po kasi nagsabi nung isang araw na, nako, so pag pala yung carbohydrates pala ganito, hindi ko na pala dapat pakain sa anak ko yung rice tsaka bread. Hindi naman automatic pong ganoon. Nasaan na ba tayo? Wait, mabigat kasi yung suot ko. Hinihingal ako agad. Tsaka yun, yung kasing lamig ho namin ngayon dito ay pumapalo ng, kung yung freezer po natin ngayon dyan sa Pilipinas, ilagay niyo yung kamay niyo doon, papalo siya ng parang times 13 sa lamig. So gaya paano ho walang tao dito, walang usok sa bibig kasi po dry na yung hangin. So medyo hindi siya, nalilito ako sa pupunta ko. Tatawid ako siguro, dali lang para yun. So yun ho sa rice tsaka ho sa bread, para ho lang hindi lahat ho kasi ng sobrang masama. Yun lang naman ho masasabi natin. Ayan, lahat ho ng bread okay. Lahat ho kasi ng sobra masama. Sobrang gulay. Pero siguro yung masasabi natin yung junk food, kahit konti siguro, lalo na kung kapos na nga sa budget, hindi ho siguro talaga dapat pag-aksayahan ho yan ng panahon. Ang tinatawag ho natin na yung tinatawag natin na mga junk food po yan, wala po yan na nakakabuti, lalo na po kung wala ho talagang budget. Yun po yan. So rice, gulay, karne, iba-ibang luto, tapos gulay, kung ano ho yung pinakamura. Kasi aminin po natin mga parents, marami nasa Pilipinas hindi rin mahilig, lumaki ng hindi pinakakain ng gulay. Paano hindi rin kayo maano sa gulay? Ngayon paano ko ho sinasabi po yan? Kasi makikita natin sa mga dyan, magtanong-tanong po kayo, marami may maintenance. hypertension,
mga diabetes. Yan po puro mga signs po yan ng, although namamanat, hereditary po yan, lalo pong lumalaki ang chance natin magkaroon nan kung ang way of life po natin ay hindi po maganda. Like, yun nga, diabetes ka na nga, hindi ka pa nagpapatingin kasi in denial din. Tapos, ano mangyayari? Kapag malala na, tsaka tayo mag-iiyakan, wala na maggamot, wala na yung solusyon. So, nasa taning na. Alam niyo po yung isang kinikwento ko sa inyo nung dati, na 15 years old na teenager na Pilipino. Dahil yung kaibigan ko nagtatrabaho sa isang dialysis center. Alam ninyo, siya, dahil marami siya komplikasyon, pero 15 years old po, madalas, 15 years old po siya, halos po, matagal na, hindi ho umiinom ng tubig, kundi puro ho mga, ano tawag dito? Yung mga tea, mga milk tea. Teka lang, wait, ayun. Mahirap po kasi maglakad dito nang hindi nakakatakot po yung mga madidilim na. Yun pong milk tea po kasi mapapansin nyo naman kung paano siya ginagawa. Powder, yung flavoring. So sigurado yun, maraming chemicals, preservatives, tsaka syempre sugar. Tapos akala natin porque may milk, tsaka siguro ice, tsaka tubig, kung naman pa nilalagay doon, mukha siyang healthy, pero sa totoo lang hindi. Wait, ayan. So ano ko lang ho sa inyo, yung update ko sa kanya, hindi na siya tinatanggap doon sa dialysis na, kasi marami pa pala na siyang na-develop na mga yung indications na habang dinadialysis siya, kasi hindi siya pwedeng, kung siya susumpungin ng mga kung ano-ano, hindi kaya nung facility. Hindi kaya nung facility na kung kunwari atakihin siya sa puso or kung ano man, hindi siya kayang i-resuscitate. So ini-refuse na siya doon sa facility na yon kasi kailangan niya sa mas malaking ospital na. So mas mahal o mas mura, siguro, depende. Kaya lang, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, problema ngayon yan, 15 years old na bata, paano ka makakatagal ng buhay mo? Hindi na ho yan makakaabot ng 50, dahil it's either ang papatay sa'yo dyan, yung condition mo, o magkaubusan ng pera. Yan po yan. Lalo na nga ho sa atin, problema ho sa atin kasi yung hindi tayo lahat ng kilos natin is kailangan ng doktor, lahat ng kilos rin kailangan ng bayad. Dito po kasi sa Sweden, teka lang, libre po kasi ang medical care. Meron lang kaming binabayaran dito na minimum per year, which is mga nasa 4,000 pesos po yan. Teka lang, saan akong gawin? Ay, tumawid pala ako, hindi ko kailangan tumawid. Shucks. Anyway, so lakad-lakad na lang tayo ulit. Bibili po kasi ako ng pagkain ng pusa. So parang mainit souk. Anyway, so paliwanag ko lang po sa iyo ulit. So mas maganda po yung prevention kaysa po sa cure. Kasi pag nasa cure na tayo, mahirap na po yan. Unang-unang malala na sigurado yun. Kasi na-develop na yung condition. Ang autism po kasi hindi naman po kasi yan nagagamot base sa science today. Hindi pa siya nagagamot or wala pa siya, kasi genetic po yan. So
para ho natin maintindihan kung bakit po hindi pa pwede siguro naiimbento yung sakit. Ayan, nakakuha. Kasi genetics po yan. So para ho mabago po yung kondisyon natin, lahat ho nung nakikita nyo na yan, papalitan po. Lahat. Pati yung sa ulo, pati yung sa utak, kailangan nung palitan yan. Paano nga po yung naririnig ninyong stem cell na pinag-uusapan nung dati, nung bago ako dito sa chat natin, hindi naman siguro malabo na maimbento yun, pero everyday po na hindi nyo na papatingnan ng anak ninyo kasi umaasa tayo na maimbento yung stem cell. Parang hindi maganda eh. Alam mo yun, parang bang galito po yan eh. Naghihingalunay ka mag-anak mo. Naghihingalunay ka mag-anak mo. Pero ano ginagawa natin? Hintayin natin mo ng yung bagong gagawin pa lang na fire truck. Isipin nyo yun. Di ba medyo parang hindi siya smart na decision. Hindi siya masyadong smart na decision para sa atin. Kasi today ang dapat ikilos natin today, hindi yung bukas. Yung bukas hindi pa yan sure. Pero yung today, sure na yan. So, isa po yan. So again, sa pagkain po, kanin, kasi yan ang uso sa Pilipinas, kanin, at ano ba, tsaka yung mga ulam-ulam po na paikot-ikot, yan po yan. Kasi pag minsan panoorin nyo po yung inaayos ko na tawag dito, wait lang, yung inaayos ko na Zoom meeting po this January para po sa inyo, para magkalinawagan tayo, magkwentuhan tayo, magkaintindihan po tayo. Kasi sabi ko nga ho sa inyo, kung hindi tayo magka-accept sa sitwasyon natin, mahirap na ano tawag dito? Mahirap na matanggap mo yung problema ay meron problema. Yun po yan. Wait. Masakit ay daliri mo, malamig. Ayan. At tapos gusto ko rin sabihin sa inyo na pag kasi may acceptance, mas madali kong tanggapin talaga at maintindihan. Kasi tuwing may sasabihin ka, kasi pag hindi mo accepted, palagi naghahanap ka ng palusot na hindi naman siguro. Kumbaga kanwari, sir, ma'am, yung anak ninyo nangangagat, non-verbal, maraming signs and symptoms. Hindi, late bloomer lang yan. Late bloomer lang. Ate, 18 years old na ho yung anak ninyo. Hindi na ho yan magbo-bloom. Naka-bloom na yan. So 18 years na pala na in denial. Wala rin naman. So sinasabi ko lang po yan. Kasi talagang kailangan natin ng tough love, kumbaga. Tough love para tayo makaraos. Ganyan. Ito yun, mga mahigit 1.5 kilometer na nilalakad ko para lang bumili ng pagkain ng pusa tsaka ng merienda namin every now and then sa bahay. So ganito po itsura po ng Stockholm. Balitan natin. Ayan po siya, medyo social tong lugar nito. Hindi ko lang matandaan kung baka Green Hills siguro lang. Yan. So doon naman po sa mga kaibigan po natin na minsan alam ko naiinis na kayo pag tinatanong ko kayo na ano po ang diagnosis. Kasi minsan po tanongin po natin sarili natin,
sino pong tao ang makakapag-advise kung hindi natin naintindihan kung ano ho sitwasyon? Diba? Para ba nagtatanong kayo ng direksyon na saan mapapunta doon? Tingnan nyo na, diba? Kasi minsan po maraming magtatanong na, yung anak ko po 6 years old, non-verbal. Autistic kaya yung anak ko. Oh. Ang problema nga ho doon kasi, doon po sa ganun klaseng tanong, alam ko curious kayo. Alam ko na yung iba, siyempre hirap dahil doon sa financial. Naintindihan ko po yan. Di na ba natin ho sinasabi na malas nyo lang, wala kayong pampagamot, wala kayong pampatingin. Kaya lang ho, iniiwasan ko lang ho na lumala yung problema ninyo. Kasi yung magtanong-tanong po kayo sa ibang tao na hindi nyo po kakilala, para ho kayong parang nilalagay nyo po sa sarili ninyo. Malay ba natin kung sino dito ang totoong tao or troll, or alam nyo naman maraming tao na simula nung, alam nyo, napuna ko ito nung sa COVID. Marami ng tao na napupuna ko na naging doktor tsaka naging healthcare professional simula ko nung nagka-COVID. Sa totoo lang. Hindi ko yan maintindihan. Kasi po, palagi kong ini-stress po sa atin na alam nyo mga kaibigan, unang-unang tinuturo po sa para medical school o kaya sa medical school, first do no harm. Ayan. First do no harm. Ang ibig sabihin po niyan, darating po kasi ang point ko, kasi pag nagtatrabaho ka bilang nurse, medtech, kung ano-ano pa, mga therapist po, hindi po automatic na palaging meron tayong kamag-anak na magtatanong na, uy, nurse ka pala, meron akong sakit, meron akong sipon, meron akong pigsa, meron masakit sa tiyan ko. Meron po kasi tayong ugali po ang tao. Ito, nilalahat ko na gusto natin, minsan yung iba magpasikat, yung iba naman para mang gusto talaga na makatulong. Pero pinagbabawal po yan sa medical school, yang ganyan po, kasi nga hindi tayo qualified na magsabi. Kahit sabihin mo, matalino ito, pamangkin ko, anak ko, or something. Ayan po, ambulansya namin. Ayan. Wait. Tumatawid po tayo Uy. Kailangan natin buong dumating. Ayan. So, may nadulas siguro sa snow. Ayan. May nadulas siguro sa snow. Kasi pag mali ang baksak mo dito sa snow, pwede kang mabaklian ng buto. So dito, pag nadulas ka sa snow, palagi ka nalang magpapadulas. Huwag mo lalabanan yung baksak mo, kasi lalo na pag may edad ka na, saka mas mabigat ka na, pinagpapawisan ako na parang bakit ako? Ayun. So, pupunta ako sa grocery dito. 2 kilometro na tayo naglalakad. 2 kilometro, 19 minutes tayo simula nung nagsasalita po ako. Gusto ko lang na, like I said, makatulong sa inyo. Huwag po kasi sana tayo magtatampo sa akin. Kasi kung magsabi po ako sa inyo, magpayo, parang tough love. Which is, karamihan po ng sitwasyon natin ngayon is yan ang kailangan. So, huwag po sana tayong magtampo, magalit, or tao dito, yung mainis sa akin. Kasi alam ko naiinis na yung iba sa atin dito. Kasi pag tinanong ko yung ano po yung diagnosis, hindi na sumasagot, tapos nawawala sa chat, isipin nyo na lang po kung sino po ang mali sa gumagawa po natin.
Kasi po paano ko tinatanong kung ano diagnosis? Kasi kung meron kayong tanong na makakatulong kami, so makakatulong kami ng tama, hindi po mali. Kasi isipin nila, masakit po may masakit sa katawan ko. Aha, cancer yan. Paano naman ho yun nangyari agad? Cancer agad. Pero anyway po, like I said, humihingi po ako ng dispensa sa inyo. Pero like I said, wala hong mali doon sa ginagawa ko sa inyo na pagtanong ko sa inyo na magalang naman na ano ho problema, ano ang diagnosis. Kasi kung hindi natin ho paalam yung diagnosis, baka ho ma'am niya, hindi naman ho autism yan. Diba? So, yung iba kasi talagang gigil na magpayo na, mami, gano'n. Sasabihin nila, tulong-tulong. Paano kung hindi autism? Tapos paano ho rin namin sinasabi yan? Kasi minsan meron ho yung kakambal na kondisyon na depende ho yan sa pamilya, sa lahi ninyo, kung ano man. So hindi ho basta-basta pwedeng, mami, bigyan niyo po yan ng asukal. Kasi yung pala diabetic pala. Yun po yun So nag-iingat lang po tayo. Yun po yung tunay na kaibigan, nagsasabi po ng totoo. Hindi po yung gusto lang natin madinig. So again po, mula po sa Stockholm, Sweden, ako po ang inyong kaibigan na autistic, si Roy Sipolito mula po sa Sweden, dito po sa Europa. Happy New Year rin po ulit sa inyo. Mag-grocery rin tayo mamaya lang. Pagkatapos ito, magkita-kita tayo mamaya. Thank you!